madadetect niyang solar heat is 1,200. Purely film lang siya ha, wala pa yung glass. Naging, ilan to? 400 na lang. Yes. Ito naman yung kanilang green guys. May green shade. Ito yung mga bagay sa mga EK Civic Boys, no? Yes. Green shade. Again, ano siya guys ha? 118. Pag nilagyan natin, magiging... ganun din. 400. Pero sa tint lang, nabawasan ng 800 pesos. 800 pesos. 800 pesos. 800 pesos ang nales. Good morning sa inyong lahat, no? Ngayon, may napanood kasi ako guys sa YouTube, no? Kahapon. Maga ngayon guys, mga 7 AM. So, ito yung ating panibagong project car. Quick update lang guys, ayan, no? Ito na yung itsura ng likod niya. Mas malinis na, no? Unti lang yung sticker, isa lang yung sticker. Actually, rich potato lang yung sticker. Hologram. Damn. Kaya tayo may dalang toolbox ngayon is... tatry natin pakialaman tong taillight niya, no? Kasi last video, may aquarium dito, no? May tubig. Mali nakuha ko susi. Sinerch ko sa YouTube. Baka na yung susi natin. Hello! Ito na lang yung mga kotse natin dito sa labas, guys. So may Toyota Revo. Ito hindi sa atin to. Subaru Forester natin. Para sa mga hindi nakapanood, guys, is bumili tayo ng ating panibagong project car. So ngayon, papailaman natin yung kanyang taillight dahil nga nag-moist, no? Buksan natin. Ngayon, sabi dito sa YouTube, kailangan lang daw alisin to. Itong dalawa, tapos mabubuksan natin yung taillight. Subukan natin. And size 10 siya, guys. Ito ang madali talaga kapag meron kayong tools, no? Teka, alisin ko muna to. Okay, tanggalan natin yung dalawa. Again, guys, hindi ako marunong talaga sa Subaru. Pero kasi sa Corolla, ganito ginagawa ko dati. Kapag may tubig dito sa mga taillight, headlight, binubuksan ko lang yung ligot, tapos nag-evaporate siya mag-isa. Testing natin kung gagana. Alisin ko muna yung taillight. Madali lang, guys, eh. Sabi sa YouTube, nakatakin mo lang to. Ayun, natanggal. Oo, diba? Ayun lang kadali. Ngayon, ang tanong, bakit siya tumatagos sa ilalim? Silipin ko muna. Okay, dito, habang iniikot-ikot ko yung taillight, kita nyo guys, medyo gumaganda na yung condition. Nakawala na yung moist sa loob. Ayun, tumutulo na. Nakita ko na ito yung culprit sa kanyang pagkabasa. Ano, dito sa ilalim. Ginawa na lang to ng paraan. Kasi yung socket na to, parang nakashoot na lang, no? Malamang sa alamang, dito pumapasok yung tubig. Tapos napansin ko na medyo sunog na rin yung kanyang taillight. Palitan na rin natin to. Diba? Okay rin talaga YouTube guys, eh, no? Tutunan ko to sa YouTube University. Ngayon, tuyo na yung taillight natin, no? Tuloy natin. Akala mo Toyota, eh, no? Tapan mo yan. Ngayon, para maging fully ano siya, hindi muna natin isi-seal to gamit yung mga bombilya. Iwan lang muna natin yung mga bombilya. Tapos papaarawan natin to. Ayun, no? O, diba? Babalikan natin to in a few hours. Tignan natin mamaya ano magiging itsura. Ngayon, sa pagbalik naman, mas madali ito guys actually kaysa sa Accord. Nagulat ako, no? Sa Accord kasi medyo mahaba pa yung proseso sa pagbaklas. Kasi may ano siya, cover dito sa taillight. Ito, dalawang tornilyo lang. Shoot mo na, tapos align mo lang to dito. Pasok na, oh. Try natin gawin ng one hand to. Ayoko po guys, medyo mahirap. Teka. Bam! Ayan, tignan mo. Ngayon, may natira pang onting tubig, pero sana overtime. Mag-evaporate na lang to. Ayan, baka natin mamaya. Dali lang pala, no? Hindi pa natin naubos yung tubig. Kumanda, ganda na yung condition ng taillight natin, di ba? Tayo lang natin mawala. Kasi sa kabila guys, medyo maganda eh. Malinis-linis, gar. Ito yung reverse light niya guys. Papansin niyo dito clear. Taas lang yung red, no? Kabila kasi, kapag Subaru, ganyan. Madalas, STI, ganyan din. So, ayan, no? 5 minutes later. Okay, game na. Game. Silipin natin guys kung ano nangyari sa ating taillight, no? Kung naalala nyo guys, iwan natin, tignan natin kung nawala yung moist. Hindi siya nawala guys, meron pa rin. Mamaya natin asikasuhin yan. Ngayon ay magpapatint tayo ganyan guys. May kita nyo sa labas, sobrang init na, no? Time check is, ayan, 28 pa. Tignan natin mamaya kung gaano nakainit. 7:53. 8 o'clock pa lang in the morning, no? So, cold start tayo. Damn! Medyo palahaw to guys, oh. Ingay, no? Sheesh! Actually guys, ngayong araw is papalagyan natin ng tint yung ating panibagong project car, which is itong 2010 Subaru Forester. Actually guys, wala pa akong pangalan sa kanya, so comment down below kung anong naisip yung magandang pangalan para sa kanya. First upgrade na gagawin natin dito is matic tint agad, kasi ang init talaga guys. Pag umalis ako sa hapon, hindi ko kaya yung init talaga. Tapos naka leather seats pa tayo, nakakapaso sa Yagbadoodle. So kailangan natin magpatint. Again, just like sa Accord natin, papatint tayo sa 2020 Nano Ceramic Tints. Last time guys, kung naalala nyo, sila yung nagtint sa Honda Accord natin. Pero kasi this time, hindi tayo makakakit sa garahe natin. Ito muna tayo sa shop ng Tropo, which is sa Auto Pro Marikina. Doon tayo papatint guys, kasi doon medyo maluwag-luwag. Makakapag kilos-kilos tayo ng ayos, no? So papainit lang tayo saglit kasi guys, cold start siya. Cold start tayo, medyo maingay, no? Pagdating kasi sa tint guys, hindi
hindi talaga ako naglalagay ng mga black tint. Dati siguro nung medyo bata-bata pa ako, nagtitint ako ng dark, medium dark, light dark, ganyan. Pero kasi overtime, sabi ko, yan siguro na mainitan ako, no? Basta pogi yung sasakyan natin, no? Tsaka sanay na siguro ako kasi paggabi talaga guys, nadidiliman ako. Hindi ako sanay sa naka-tinted na kotse talaga. Siyempre para sa akin personally, mas gusto ko talaga yung clean look, no? Ang glass na ito, I think is parang green din. Katulad din actually ito ng Accord. Hindi ko alam kung may rejection ba yung ganitong tint, no? Kasi hindi ko alam, glass lang siya kung may rejection yung ganitong glass. Pero tingin ko wala, kasi yung init. Hopefully again, sana palagyan nila yung ating sunroof. Ayan, may sunroof kasi tayo dito guys. Meron tayo sunroof dito guys, medyo malaki to. Ayun, pang. Tingnan mo naman. Ang laki. Para sana, alam mo yun, medyo malamig-lamig na yung biyahe natin. Babiyahan na tayo doon sa Auto Pro Marikina. Hindi natin papatagalin pa tong video na to. Gang na ulit tayo. Sayang kasi yung sa Accord guys, pinenta natin. Pero kasi mas importante kasi sa atin guys yung tirahan kaysa sa kotse. So this time, bumabawi tayo. So papatint ulit tayo. Pero this time for good na to guys, kasi ayoko na pakulan tong kotse na to. Sobrang nagkagandaan ako. Para siyang Honda Accord. Yung feeling niya kasi guys, para siyang Honda Accord eh. Silong tayo para mas makita nyo. Kasi ang luwag ng legroom, di ba? Naka leather seats. Mas malalaki yung bintana nito most definitely. Tsaka mas malaki yung sunroof. Tignan mo na, moonroof na ata ito eh, diba? Tapos mas malaki yung cargo space. Ang mas gusto ko lang Accord is beige interior. Hindi talaga ako fan ng black guys, kasi medyo sporty yung datingan nito eh. Tsaka ito, medyo, gusto ko talaga luxury car eh. Pero still, pwede na rin, no? Subaru pa rin naman to. Okay, mainit-init na to. Ayan, below 1K na. Tignan natin to guys kung gaano kainit mamaya. Kasi, ayun, 28 na. Mamaya mainit to. Tignan mo. Siguro mga abot to, mga nasa 43 eh. 43, ang init talaga ngayong summer guys. As in, ang init sa balat. May tanline natin, oh. May tanline, boy, oh. Hirap talaga maging vlogger guys. Anyway, biyahe na tayo. Pakita ko doon na full paikot dito kapag walang tint. Let's go. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite nating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So ngayon 2024, dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out. At syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano-ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos ako dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung rich potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo, tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na sweldo. Sa papalang problema nito guys, itong Subaru, isang concern ko dito, hindi ko sure kung mainit ba talaga yung aircon kapag turbo engine. Kasi kay Gary guys, mainit si Gary kapag naka-idle pag ganitong traffic. Pero kapag umaandar ako, malamig na. Ngayon, itong Subaru natin, malamig siya as of now kasi galing tayong andar. Pero nung tumigil ako, medyo umiinit na, no? Siguro ganun talaga kapag turbo engine. Ang init talaga guys, mamaya pag binuksan natin yan. Parang sasampalin ka ng napakainit na force, no? Gusto ko rin ipa-check actually yung aircon nito kung kulang ba sa freon or what. Kasi medyo mainit kapag ganitong traffic. Pero kapag umaandar na, dahil nahanginan na siguro yung intercooler sa hood scoop nyo, eh lumalamig naman na, no? So ayun, another concern na kailangan nating i-address. Pero as of now, ang init. Tignan mo yung balat natin, no? Medyo golden brown na. Sunog na tayo, guys.
Pero guys, may tanline tayo dito. Hindi ko alam kung mapapakita ko. Pero nagkaka-tanline na tayo. Kakadrive natin sa labas. Dahil inaasikaso natin tong taintless Subaru natin. Anyway, punta na tayo doon. Let's go! Okay guys, andito na pala tayo ngayon sa Auto Pro dito sa Marikina. Ito ang itsura ng current state ng ating Subaru. Ito yung kanyang tint guys. Papakita ko sa inyo. Testing natin kung mawawala yung ano. Okay, pakita mo natin. Ito guys, may moist, no? Tatry namin ni blower kung mawawala. Sige kuya. Yun o. Kaya para sa ko kanina parang malabo. Nagdi-DIY kasi kami rito guys. Pinapasingaw natin yung mga moist, no? Bari natin to. Pakita natin. Yan. Ito ang itsura ng kanyang tint, no? Green shade din to. Papansin nyo rito. May pagka-green, no? Parang pares na pares din sa Honda Accord. Pero kasi mainit talaga siya, guys. Silipin natin yung sunroof. Kung ano ang kulay nito. Ganun din. Green glass din. Green shade. Itong tindig sa malayo. Pakita natin. Yan, no? Bang! Comment down below. Ano mas maganda? Green o blue shade? Parang gusto ko ano ngayon green naman, no? Kasi syempre dati blue na tayo sa Honda Accord. Try kaya natin mag-green, ayun, no? Actually guys, mamaya ang 2020 naman, may dala rin nata silang shades ng kanilang tints, no? So i-half natin to mamaya. Titignan natin kung ano mas bagay para sa kanya, no? So abangan natin sila mamaya. Antayin natin sila. Andito na tayo ngayon, dito na sila, sir. Ito yung ilalagay nating tint para makita nyo nung itsura, ayun, no? Sobra kasi ito eh. Ayan, bam. Nilawag natin dito sa kabila. Yan. Oh, halos wala, di ba? Parang medyo clear lang din ang datingan, no? Itong ditong side, ito yung stock na kulay natin. Kumpara natin kasi ito nalagyan na yung isa. Ito green. Papansin nyo? Yan. Dito naman, no, halos walang nagbago, boy. Naging blue shade pa. Oh. Blue, ito medyo green. Halatang green eh, no? Ito may pagka-blue. Saka ano, ang maganda, naka-heat rejection ka na dyan. Pinagkaiba, oh. Bam. Pwede na magbilad sa kotse, tol. Ito ang pinagkaiba. Dito wala pa. Ito wala pang tint din. Ito may tint na. Tapos ito, wala pang tint. Pinagkaiba niya. Mas lighter nga to, no? Mas naging light. Ito medyo dark eh. Ito kasi green glass. Ayun. Okay guys, finished product ng ating Forester. Pakita natin yung pagkakagawa. Bam! Ang kintab, boy. Damn. Okay guys, hindi ko na film yung pagkaka-installation kasi alam ko na mga hindi nyo pinapanood yan. Ngayon, pupunta tayo sa statistics. Ano pangalan natin, ma'am? Hi, nice to meet you guys. I'm Cindy Espinar. I'm co-owner ng 2020 Nano Ceramic Tints. Ang kinabit natin for your Forester is S95 light blue tints. So it's Nano Ceramics. Lifespan is usually up to 7 years and above. I can show you the specs. So, ang specs nito, ma'am, kasi kadalasan nilalagay lang sa details ng post, no? Ito, may proof tayo. Yes. Okay. So, ano yung mga devices natin na yan? So we have the BLT, UVR, and IRR. BLT kasi yan yung palatandaan natin if clear siya, close to clear or dark. Kung gaano ka lakas yung shade, ganun. Yes. Kung mas smaller yung number, mas closer to dark siya. The higher the number, mas clear. And then UVR, yan yung UV protection natin, yan yung tumatagos. That's why it's very important na nagpapatin tayo ngayon, lalo na sa summer ng Pilipinas ngayon. Super, na po, kailangan na talaga natin ng protection with the UVR. So, with Nano Ceramic, I can show you later kung ilan ang nare-reject niya. And then, for IRR naman, ito yung one factor kasi ito sa nararamdaman yung heat sa loob, yung tumatagos na heat sa loob. I can also show it to you later. So, IRR, tama ba ito yung nagde-determine kung gaano kalakas yung pumapasok na init sa kotse? Yes. So, mas mataas to? Mas mataas, mas lesser po yung pumapasok na heat. The higher, the better, okay. Ito namang isa, ano to? Meron din kaming pang meter po ng solar power. So, ito rin nararamdaman nating heat sa loob, tsaka yung pasong nararamdaman natin kapag nagdadrive balat, tayo. ganun? Oo, sa balat. Okay. So, dito kasi, by percentage kami magsukat. The higher the percentage na nare-reject niya, the better po. Ang dinedemo namin dito, not with the glass, but also, talagang pure tint lang yung dinedemo namin to see na kung ano yung capabilities ng Nano Ceramic tint namin. So, ngayon, paano siya gumagana? May sensor, For gano'n? example, doon tayo sa Sa araw? Yes. Okay. Sunbathing muna. Sunbathing. So, ito, 1,200. Yan. So, ang na-detect niyang solar heat is 1,200. From the sun, wala tong kahit anong sa So, taas, ito yung no? walang protection from the sun. Walang silong. Purely film lang siya ha, wala pa yung glass. Naging, ilan to? 400 na lang. Yes. Minus 800, no?
Yes. So 800%. Hindi naman. Basta something. Usually, ang light blue namin is nag-range from 60 to 70% solar energy. Yung green, ma'am, di ba may green din kayo? Yes. Pwede meron natin po. makita yung green. Again guys, meron pala silang green din. Pero kasi yung option natin, mas gusto ko yung blue shade. Ito yung Thank blue you. shade. Bang. Ito naman yung kanilang green guys. May green shade. Ito yung mga bagay sa mga EK, Civic Boys, no? Yes. Green shade. Mga classic cars. Yeah. Meron din kayong brown, ma'am, di ba? Yes. Ay, kaso, ang dala namin dyan is yung darker blue lang. So ito naman green, gano'n naman siya kalakas? Ito siya, pakita ko sa'yo. Silipin natin. Ilan yung kanina? 400 something, no? Mga ganun. Ito. Again, ano siya guys ha? 1118. Pag nilagyan natin, magiging... ganun din. 400. Pero sa tint lang, nabawasan ng 800 pesos. 800 pesos. 800 pesos. 800 pesos Yeah. ang nales. Pwede rin talaga, no? Gumagana siya. Ito, madam, pwede natin matry yan dito. Yes, pwede. Okay. Paano natin matatry ito? Testing. Yan naman siya. Ilan to? 94. 95. Yung kanina ilan sa akin? 96, no? Yes. Yung blue. Actually, halos dikit lang si light blue namin and si green ng specs. Nasa ano na lang talaga, preferred yung kulay. Sa kotse kung anong gusto mong Oo, kulay. kung ano yung bagay sa gusto nyong theme Okay. ng kotse. Ma'am, para sa pricing, sa Forester, magkano yung mga ganito? Yung pricing namin, we have an upcoming promo by May. Message lang kayo. I think meron kaming promo na less than 1,500 per unit. So, ang SRP range is from 6,500 to 10,000. With the promo, 5,000 to 9,500 na lang. 5,000 to 5,500? Yung range ng yung range, okay. Yung range po. Okay. From hatch, small sedan, to CUV, SUV. Tapos, iba rin syempre presyo kapag naka-sedan, no? Mga Civic. Yes, iba po. Okay. For example, ito, CUV kasi siya. So, ang rate namin dito, promo rate, magiging ano siya, 6,500. 6,500 na lang. For the sedan, 5,500. Hindi ka mangingitim sa araw, madam. Opo, malaking Okay. tulong siya. Tsaka Tsaka at yung- the same time, yung protection po nung UV din, malaking bagay. Tsaka yung tindig kasi, madam, ano? Tingnan mo yung tindig, oh. Bam. Kung naalala nyo guys, sila madam din yung nag-tint sa accord natin. Kasi ayoko na maghanap ma'am ng iba, ng mga internet. Hindi ko pa naman na-try yung iba. Dito na ako sa na-testing ko talaga, oh. Bam. Oo, Tsaka may favorite mo mga na nga ano, yan eh. tsaka may mga proof talaga ng mga device, no? Hindi lang tinype sa Facebook. Actually, when we created kasi the brand, first thing na ginawa namin is to build the credibility talaga ng products namin. That's why, inuna talaga namin nag-provide ng devices at pinapakita namin na you can trust us even though walang written brand dyan sa tint namin. It's the actual kung ano yung in-ads namin. Tsaka mismong product, no? Okay. Madam, ano yung Facebook page natin? You can visit us at 2020 Nano Ceramic Films at Facebook. Message na lang sila doon, ma'am, para malaman kung saan ang area, madam? We are mainly located in Parañaque. We do home service ng yung areas within the Parañaque. But if ever medyo nasa north area kayo, north sides or further parts ng Cavite, pwede naman pag-usapan yun when it comes to rates. Madam, sino gusto mo i-shoutout or batiin? Kay Rich. Madam, salamat ulit. Solid na tint, guys. Para sa mga gusto pala magpa-tint, guys, ito, kita nyo naman, again, yung blue shade natin. Ito yung blue shade, pang. Hindi pa siya actually, guys, pwede ibaba kasi bagong tint, bawal magalaw, pero ayun. Hindi mo naman. No, compare mo dyan. May tint siya ng blue, ma'am, no? May tint talaga ng blue. Pero kasi, gusto ko ito yung saktong shade para sa akin. May darker kayo, di ba? Yes, may Darker blue. Yung ba yung kinakabit doon? Same lang po yan. Same lang, okay. Pero kasi, mas gusto ko syempre, guys, yung halos wala kang nang makikitang shade. Pero, May dalawa pa kaming kinds ng blue. Tsaka may upcoming din kaming shade na closest na talaga siya to clear. Halos wala na siyang shade. For na wala pa, syempre, we're testing muna our products. research and development. Ayun lang guys, so sana na-enjoy nyo yung vlog natin. Pakita natin dito sa harap tong Subaru natin. Actually dito guys may tinitint din. Ayun oh. Bam! Lahat dito naka-clear tint din car guys. Oh, shoutout kay Neil, Boss Neil. Kamusta tol? Ayan, ito yung Subaru natin guys. Next natin gagawin dito is magpapaline tayo ng gulong. Dahil iuwi natin to sa La Union. Titesting natin kung matipid ba talaga sa gas ang mga Subaru. Tsaka kung aabot, sana naman, no? So ayun lang guys, sana na-enjoy yung vlog natin na to. Kita-kits mamaya kung anong mangyari. Let's go. Okay guys, tapos na tayo magpa-tint. Yung tint. Guys, so halos wala ka talagang makikitang blue shade. Bam. And hindi na siya mainit, oh. Mararamdaman mo yung init to be honest, pero hindi siya ganun katindi init. Bam. Di ba? Halos wala. Ayon dun sa gauge kanina, 99%, no? 99? 96 ba? Percent something. So kahit anong araw ngayon, 3 o'clock PM, hindi na tayo naiinitan, no? Hindi na mainit sa legs. Damn. Okay rin talaga. So,
sobrang essential talaga guys ng tint para sa akin. Kasi kung gusto mo ng clean look para sa kotse mo, clear tint is the way. Kasi no tint actually is the way. Pero kasi kung gusto mo ng medyo hindi mo kaya yung init ng Pilipinas, clear tint talaga ang kadalasan. You know, oh. Bam. Buksan natin sunroof natin. Barms. Next agenda natin ngayong araw is ipapalay natin yung gulong natin. Kasi bago actually yung gulong and yung mags na itong sasakyan na to, di pa yung pinapalay ni Bogito. Naka coilovers din siya guys. Ipapa-align natin kasi dadali natin sa La Union to. Ito na yung kanyang tinakbo. Medyo yung full tank natin na bawas-bawasan na. Ito yung dating itsura niyan. Bam. Sa kabilang side. Medyo nagalusan na yung Pero dito kasi to traffic, tambay, stop. So medyo nagalusan. So sana kapag long drive, tumipid-tipid ng konti itong natin. Subaru gas consumption. Abangan nyo mamaya kung anong gagawin natin sa alignment. Sana mura lang. Align. Okay. Abangan nyo mamaya. Let's go. And guys, so yung effect niya, by this point, ng pagdadrive ko, medyo tatago na ako dito sa shade Pero ngayon, okay lang na naaarawan tayo. Hindi mo masyado mararamdaman yung init. Alam mo yung parang nilagyan ng maligamgam na towel dito sa kamay. Ganun lang yung feeling niya. Pero kasi kung wala tong tint, hindi mo kaya magstay siguro sa araw, mga 10 seconds, 15. Kasi masakit na talaga sa balat. Effective talaga yung tint natin. Ngayon guys, ito straight line to. Pero kasi pag binitawan natin yung ating manibela is kumakabig siya sa kaliwa. Tingnan natin. Pakanan pala ang kabig niya Pupunta na ako dito. Ulit, testing natin. Straight line. Saan ang kabig? Pakanan talaga. 5 minutes later. Okay, andito tayo ngayon sa may Motec. Dito lang to guys sa may Viluna area. And isang gusto ko dito guys is nililifter nila. So pwede ko rin makita kung ano yung mga problema dito sa under chassis na itong panibago nating project car. Makikita nyo dito guys, medyo hindi naka-align nga sa may bandang kaliwa and sa bandang kanan din. Pero 0.1 o 0.7 lang ata. So very slightly lang naman. Ay makita nyo rito ina-align. Ang maganda dito guys, nililaser talaga, hindi ito tansyahan ng mata, no? So para sa akin, ito talaga yung best way to go kung gusto mo talaga ng perfect alignment. And dito 1 tsaka 1.5 lang naman, medyo hindi nga siya Wala tayo nagpa-align guys sa Motec. Dito lang yan actually guys sa Teachers Village pa to, Viluna area. Kasi yun ang malapit sa atin dito, no? Tunog ng seatbelt guys, so parang aeroplano. Papa-seatbelt ka talaga Okay na boss, okay na. Sana na-enjoy yung video natin na to. Pina-align na lang natin to quickly kasi medyo palubat na ako guys. Next vlog is susubukan natin kung gaano ba katipid talaga sa gasolina or kung gaano ba talaga kalakas sa gasolina tong Subaru natin. Around sa QC pa lang to guys, pero nagalusan na agad yung natin, no? Gas gauge. Hindi ko lang kung aabot ba ng La Union to, pero sana naman umabot yung isang full tank doon, no? Kasi sa Accord umabot siya, lagpas pa nga pero V6 yun, tapos 3.0. Ito 2.0. Bukan natin yung cruise control guys kasi never pa nakagamit ng cruise control. Magana yung cruise control niya ayun Testing natin yan mamayang gabi. Tint check, detail check, alignment check. Bayan nito yung La Union. Doon na natin magdi-DIY. Lagay tayong pabango. Lagay natin yung headlight washer. Pa ba gagawin dito? Abangan nyo lang no next video guys. Sana lang wag bumigay sa atin tong Subaru na to. Pero alam ko naman na hindi bibigay kasi syempre nirebuild doon ni Bogito. Sana ma-enjoy nyo yung video natin ito guys. At new experience para sa atin tong Subaru. Baka nyo sa mga next vlog kung ano mangyari. Peace out. Let's go.